When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So, ato ang title is Set Your Mind on Things Above. So, set your mind on things above. Hallelujah. So, when we say ato ang iset ang ato ang hunahuna diha sa langit nun nga bahin, so naagitay transform nga mahitabo sa ato ang hunahuna. So naay transformation nga mahitabo sa ato ang panan-awon mga igsuon. No? Adunay mahitabo nga pamuyo diha sa kahayag, no? Living in light of eternity. So sa diha nga imong unahuna puno kayo basig kung sir na si imong unahuna, no? Wala mo isuon na importante gid kayo magadungog ta sa pulong sa Ginoo, no? Importante gid kayo nga dili gid nato absinan ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, no? Kaya ang pulong sa Ginoo mo na siya mo open sa tuwa unahuna, mo na siya mohatag sa tuwa information kung sa himuon, no? Para diha sa kingdom sa ato ang Ginoo. So, kinahanglan ato ang isentro ato unahuna diha sa kingdom, sa langit nun nga butang mga igsuon. No, kinahanglan na ay transformation nga mahitabo sa imong panan-awon. Kung sa una ang imong panan-awon lahi ug layo kay kag panan-awon, no? Pero sa diha nga nata sa Ginoo, ang ato ang panan-awon ang kaalay na diha sa kingdom sa ato ang buhi nga Dios. Ug namuyo na kita diha sa kahayag, no? In eternity kauban ang Ginoo. Hallelujah. So set your minds on things above, not on things that are on the earth means so it's not about ignoring earthly life. So wala na siya giingon nga atuan na lang daw pasagda na ito ginabuhi dili sa kalibutan. When we say set your minds on things above, ibig sabihin prioritize na to ang heavenly realities, values, and goals. So when we say set your mind on things above, wala giingon diri mga igsuon na pasagdahan na lang nato ato ang kinabuhi diri sa kalibutan. Ay giingon bitaw nga ato lang yung focus tungod na sa langit nun nga bahin. So dili giingon nga pasagdahan na lang nato ang ato ang responsibility diri sa kalibutan, ang ato ang kinahanglan nga himuon na ay mga assignment ang Ginoo sa ato ang mga igsuon. So kinahanglan di nato i-ignore ang ato ang life in earth, but prioritizing heavenly realities. Kung sa reality diha sa panlangit nga buhat mga igsuon, maod daw na ang atuang tagaan og focus. So tungunahunaon kung unsay kalakaran diha sa kalangitan. Unsay kanang rules and regulations sa kingdom sa Ginoo. Ato ang iset ang ato ang unahuna. Unsay buhaton aron makasulod ka sa kingdom sa Ginoo. Unsay buhaton sa tao aron makasulod sa langit. Ingana ba? No? So diha nga maunahunaan nimo imuhang usabon nimo unahuna. Kinsa man niya ka unahuna din hibi kung kanus siya mamatay. Kinsa man nakaunahuna na. Ha? Pero ako gahapon ako nagid ko ba nga Lord, kung imo akong kaon karon, ang pingi akong mga anak, ha? Marugod na ako ganang nag-una sa kanang. Pero ako lang yung gikuan bagi, gitry na ko nga, dili lang sa una-una ng kalibutan on. Akong gitry nga, una-una sa ano, kung sa ka, Lord, kung imo akong kaon karon, no? Ayun lang pasagdi akong pamilya. Tumurag na layuwas ko na ano naguna mo kung nato? Tungkol siguro sa kong topic ng ibuhat. Pero manggod, mo gid siya ang realidad mga igsuon, no? Dili ta magdugay sa kalibutan. Amen? Dili ta magdugay diri. So mo na mga igsuon, try na gud ko ng priority ang kingdom sa Ginoo, ang values, ang goals sa kingdom.
Kung sa mga goals dito, no, sa kalangitan, overfleeting earthly pleasures, ang panandalian nga, kaligayahan sa kalibutan, possessions, or ambitions. Dili ko na nga, i-ignore na lang daw ning mga ingon ani nga butang ato ang mga ambisyon sa kalibutan. No? Set your minds on things above. Ibig sabihin, tagaan po nato og prioritize po nato ang kingdom sa Ginoo. No? Dili lang kay naata dinhi sa kalibutan, ang atong unahuna puro sa kalibutan on. No? Puro ra po dinhi sa kalibutan. Hallelujah. Kung naata dinhi sa kalibutan, no, na ay purpose ka nganong naa ka karon igsuon. Na ay assignment si Lord sa imuha nganong naa pa ka naghinga pa ka karon. Nakaulo ba ka na? Every morning pag mata nato ingon din ka nga, Lord, salamat sa imuhang purpose nga imuhang gihatag nako, no? Every morning ingon ta nga, Lord, nakamata pa ko. Nag kay purpose nako, Ginoo. No, naatay mga purpose matag usa sa ato no, galamiton ka igsuon. No, wala pa nimo na discover karon kung say imong assignment gyud nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Wala pa ka kabalo na discover karon ko asa gid ka ibutang sa Ginoo. Unsa gyud purpose nimo ubabaw sa kalibutan. Hallelujah. So, you have died and your life is hidden with Christ in God. So, ingon dito sa verse 3, you have died and your life is hidden with Christ in God. So, kini butang nga igsuon sa diha nga nakailata sa Ginoo atong gidawat si Jesus Christ, no? Mahimo ni siya nga naa na ta sa likod ni Jesus. Ug si Jesus na ang naa sa ato ang atubangan perminti. No? Kauban na nato siya perminti bisan asa man ta paingon. Amen? Bisan asa man ta paingon nga ang Ginoo nagauban sa imuha. No namatay ta sa atong mga sala, kitagaan taw kinabuhi sa ato ang Ginoo igsuon. So your old self and its earthly focus have died with Christ's crucifixion. So your true spiritual life is now secure, united with Christ. So and protected in God, unseen by the world. So ingon ana, igsuon ang ato makuha sa diha, no, nga nagpailalom ta, no, nagpasakop ta sa ato ang Ginoo. Naatay security sa ato ang kinabuhi o naatay unity diha sa Ginoo. Hallelujah. When Christ, who is your life, appears, then you also appear with Him in glory. In verse 4 says, when Christ, who is your life. So sa tinuod yun isuon kung wala pa naabot si Jesus sa kalibutan. So wala kitay kinabuhi dayon. Amen ba? Wala kita kabalo kung kita nan na impirno yun. Kitang tanan ang ato ang agianan is only one way lang, no? Dito lang paingon sa impirno. But ang kaning reality karon sa ato ang kinabuhi mga igsuon nga naata diha kay Kristo. Karon nga naanata kay Jesus nga maoy atong kinabuhi. No, siya ang atong kinabuhi ug dili ta mabuhi kung wala siya. Mo na gingon nga kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi, no? Ulay kinabuhi ang imong kinabuhi. Importante kaayo igsuon nga mga nabuhi tay babaw sa kalibutan nga naagid tay Ginoo nga gialagaran. Kay mahimo useless lang ang ato ang pagpalingkamot ibabaw sa kalibutan, useless na atong pagkinabuhi ibabaw sa kalibutan, no, useless na ang ato ang appearance sa kalibutan kung wala pa kaila kay Jesus. Hallelujah. So mao ni karon mga igsuon ang pinaka-importante sa ato ang kinabuhi, no, bilang usa ka Kristohanon nga moabot man ang Ginoo, mobalik man siya igsuon, no, kauban gyud ta sa Dios.
Muuban kita sa Ginoo kung asa siya paingon. Kay ang glory sa Ginoo, mahimong glory pud nimo, anak sa Ginoo. Hallelujah. So naatay future hope of Christ's return. When believers will be fully revealed with Him in His glorious presence. So confirming their true identity and destiny. When Christ appear, when Christ coming back sa tuang kalibutan, mga igsuon, mag-confirm gyud ang atoang identity o atoang destiny. When Jesus ubalik na, mga igsuon. Hallelujah. And Romans 8:6 says, "For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace." So, carnal minded, no? And spiritual minded, lahi na sila, mga igsuon. When we say, set our mind on things above, is kanang imuhang gipildi ang imuhang tinawhanon nga hunahuna. Imuhang gipalabaw ang imuhang hunahuna, kung diin, imuhang yung pugso ng imuhang hunahuna nga mo align gyud dito sa kingdom sa Ginoo. Kisa may naka-relate ana. Sa diha nga, grabe, daghanay kag Ginoo na. Ang imuhang hunahuna, wala na, nawa na ka sa imuhang focus. No? Pero na yung mutulak sa imuha nga, asa makapaingon, magbalik sa imong focus, ana. No? Ikabilan na nga times gyud nga mawala ka sa imong focus, pero naapoy mo mutulak nga i-align na pud ka sa imong focus sa kingdom sa Ginoo. No? Pila ka times talagahan kaayog mga distraction sa imong pag-focus kay Lord. Pero igsuon, ato ang paninguhaon ang spiritually minded. Kay kung dirita si spiritually minded, naatay kinabuhi og kalinaw. Naatay kinabuhi og kalinaw. Kabalo ba ka sa carnal minded, mga igsuon? Kamatayon, no, ang mahitabo og samok ang kinabuhi sa tinawhanon nga panghuna-huna. So in Philippians 4 it says, "And now, dear brothers and sisters, one final thing, fix your thought on what is true." No, imuhang kunong i-fix ang imuhang kung unsa ang tinuod, kung unsa ang honorable, kung unsa ang maayo, and pure, and lovely. Think about these things that are excellent and worthy of praise. So, kung niya itong noon pininti. Ha? Focus ta sa unsay kamatuuran kung unsay tinuod. No? Focus ta sa kanang honor ng mga butang. Focus ta sa maayo ng mga butang. Focus ta sa purity sa kinabuhi. No? Focus ta sa mga butang lovely and admirable. Admirable. Hallelujah. Naghagutang sa kalibutan igsuon nga pwede na ito fokusan, pero walay ingon ani nga nakabutang diri. Kung diin mahimaya ang Ginoo kung unsay naa sa imong hunahuna. Mga positive nga hunahuna, no? Kanang imong hunahuna nga pildihon ang mga negative sa imong hunahuna. Ang imong hunahuna nga nitaas ang Ginoo ug ni baba ang imong kaugalingon, no? When Christ increase and yourself decrease, no, murag lahi gyud ang imong paminaw igsuon kung imong palabihon ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung imong palabihon ba nga, kung trouble lang imong hunahuna, pero palabihon gyud imong ana jud kalinaw, makapansin ka na nga mag-ilog sila nga trouble ka, pero napoy mo honghong si moha nga kalinaw. No, murag mag-ilog yun kining flesh ug ang kaning bitong ang tinawhanon bitong nga butang sa imong kinabuhi ug ang kaning spiritual nga butang mag-ilog yun na siya igsuon. No, so diha nga imong unahon na samok kayo.
No? Anytime gusto kay ka mo bully mo yaw-yaw mo unsa ba imong gusto mo, gusto ka magwala kay tungod sa imong flesh nga grabe ka kakasabot mong kinabuhi, pero isuon na ay nagaunghong nga kalinaw ba sa imong una-una. But you choose peace. Luyo sa kasabok nga imong giunahuna, pero gipili bitaw nimo ang kalinaw, nakatry ka na. Bisan ako mo talikod na lagid ko sa mga nalang ko muhilang na lang ko nilang ko istorya nga naman. Kung sa bigay magawa sa nimong baba, madungog sa mong dalunggan. Nagkaman ini na pirmi. Kung unsay mo gawas ani imong baba, mahimo na siyang topic diri sa imong dunggan mo na kung dili man maayo ang gawas sa imong baba, mga negative man na siya, ano na siya ipagawa sa imong baba. Kaya madungog na diri sa imong dunggan, kung unsay madungog sa imong dunggan mo na siya imong tuuhan because ang kanang faith comes by hearing. Mo na dala ko mo istorya kung ano mga butang bitaw nga nonsense, dili honorable, dili ka bitaw ka ng purity, dili bitaw siya nga wala siya sense. Dili na ko na ipagawa sa akong bagay mga duhog ang akong dalunggan. May mo gina siyang topic diri sa akong dalunggan. Mo na imong tuuhan because faith comes by hearing. Mo na igsuon. Hallelujah. In Hebrews 12:12 says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So walay lain igsuon nga muhimo nga ma-perfecto ang ato ang pagtuo. Wala tay lain nga saligan sa ato ang pagtuo. No kay Jesus lagid nato makuha. No kung unsa man ang pagtuo nimo karon tungod na si mohang pagtuo kay Jesus. Tungod kay Jesus kay perfect niya ang imong pagtuo igsuon. Siya ang sinugdanan. Siya ang pioneer sa ato ang pagtuo. No? Kinahanglan nato i-focus ang ato ang mga mata diha sa Ginoong Hesus. Kay kabalo ka, daghan kayo karong butang sa kalibutan na daghan nga tag pwede fokusan ba? No? Pwede ta mo focus sa mga butang sa lapian nga bahin, pwede ta mo focus diha. Ha? Pwede ta mo focus sa problema. Pwede ta mo focus no sa mga nahitabo sa kalibutan, kamatay diri, bangga dito, no, nang mga disgrasya diri. Pwede ta mo focus na kay when you say the things, no, kini mo focus gyud sa una. Namuna igsuon nga daghan kay taangayan i-focus, pero ang giingon diri niya no, fix our eyes on Jesus. Wala tay lain fokusan. No? Kung naman tayo mga distraction sa imong surroundings, no, mawala kasi mohang faith, mawala kasi mohang focus sa Ginoo, taligdig yun ang kaning mga distraction bitaw sa tuang surroundings. Taligdi na, ayo sige gisgutan na, ayo sige istorya sa imong baba, kay mawala na yun ang focus nimo. Kabalo bang sa sitan mga igsuon, grabe kaayo siya, no? Makahimo og kanang tinuod pero dili di ay. Abi ni mo nga maayo ni siya pero dili di ay. Patibong na dito ni Satan, no? Aron ta mawala ta sa focus sa tuang Ginoo. So karon mga igsuon, how to cultivate a kingdom mindset. Kung saan na to, para nga tuang mindset mobalhin dito sa kingdom mindset. Kay we are in the world right now, no? Ang atong unahuna na dili piminti sa kalibutan. Matulog naman, unsa na may kaunon karon, unya naman, unsa na may himuon unya, maligo naman, tanan na wala nay lugar. No, wala nay lugar si Lord sa tuang una-una. No, buto na gipamutan na ganiya kung unsa ang naa sa imong una-una. Puno ba imong una-una sa kalibutan o nga butang o puno ang imong una-una sa kanang langit nun nga butang. Kung sino nakapuno si mong una-una karon igsuon, napuno ba na sa langit nun o napuno na sa kalibutan on? Ha? Mo na angayan na to examine sa tuang kinabuhi. Kung unsay nagkapuno sa akong una-una karon nganong dili nako
kaya nga motubo diha sa Ginoo. Unsa may nakapuno sa ako una-una. Gusto nimo motubo ka sa imong pagtuo. No, gusto nimo mohimo mo obey ka sa Ginoo. Gusto nimo malipay ang Ginoo sa imo. Pero unsay na sa imong una-una, dili man sila ma-align, dili man siya pwede. Kinahanglan bago ka mo obey sa Ginoo, ang imong una-una igsuon, no? Usa ang channel, ana. Kung usa nga channel na, ABS-CBN ba na? No, GMA ba na? No, ibalhin ang channel dito sa kingdom sa Ginoo. Mao na ang reality karon. No, daghan kaayo daging pangunahuna. Amen ba? Dili ginatod na pwede nga iingon dili. Daghan di kayo puno na kayo itong una-una. Grabe. Pero kung wala kayo suon, importante gid kayo nga dili kita magpaapekto sa kalibutan-on nga buhat. Kalibutan-on nga mga pangunahuna ba. So sa na to pag-cultivate sa kingdom mindset is prioritize spiritual growth. I-priority na to kung asa mo tubo ang atuang spiritual nga bagay. I-priority ang prayer, dedicate time to prayer, dedicate time by reading scripture, and dedicate time by meditating on God's word. Kay kung dili mo na himuon, igsuon, wala kay mahimo. Puno gihapon ang imong hunahuna sa kalibutan-on nga mga utang. Kung dili ta maning kamot aning butangan ni, walay replacement nga mahitabo sa atong hunahuna. Walay renewing of mind nga mahitabo ani. Igsuon, kung dili nato ni tinud-on, ha? Mo gihapon ta, stress, problemado, kano man kabo ako ng ulo tungod kay puno man tas kalibutan-on nga mga butang. Mabuti na usahay ako naka-experience man ko ani kay. Pero mayon ko sa Ginoo nga tabangi gid ko Lord kay di ko pwede nga mag-focus ko sa aning mga butang. No? Magto na ko YouTube dito, magtan-aw na ko dito mga mensahe sa Ginoo. Doon ako nang taman sa akong makaya basta kay mga malimpyo lang din nasa kuno na ba mamilingaw na pud godly music. Akong ginatry, kadaanan ako sa social media, akong ginatry nga talikdan ng mga bitaw mga kuan, kaning mga vlogger. Akong ginatry ba nga talikdan sa dani sila bigay. Kalo man na, kung kaning influencer gani sila no, mo gani gitaw sila influencer, no? Kay once nga makita na sila ang mga video mo, gina ko napansin sukat pumusukat no. No, ma-influencehan kita, mawala gid ang ato ang focus. Amen ba? Unig, kasi mga hilig din mo tanaw mo subaybay sa mga vlog, sa mga vloggers. Di kita maayo. Kung pwede i-unfriend, i-unlike, kung sa pa, basta kayo mawala sila sa ato ang newsfeed, kay dili ka sila maayo paminahon. Unang ginalabanan ako na karon igsuon nag-away niya ako ang flesh ng spiritual nga bay kaya makakakakuan pamino mo dyan ka malingaw ka entertainment pa rin mong ipangita no so malingaw ka kakawa ka pero ang pinaka main point na to ani is mawala ang ato ang focus sa Ginoo kay mga patibong matulisitan aron hinayon ang imong pagtuo sa Ginoo wala kapuyo na ta mag-prayer kapuyo na ta magbasa og pulong sa Ginoo kay ano man entertainment man ang kuan ang kanang social media mo na nga wala na tay gana mo basa. Kaya entertain na ta sa social media. No? Wala tay gana mo basa, wala tay gana mo buhat og devotion na. Kaya dito naman ta nalingaw. Kaya na igsuon, grabe ang impact sa social media ron mo na magbinantayon kita mga igsuon. Magbinantayon kita kay mao gyud naghihimo nga patibong nasitan aron mohinay ka sa imong pagtuo sa Ginoo. Aron wala ni mo ang panlasa sa pulong sa Ginoo. Ang imuhang panlasa na diri sa cellphone tanan. Imuhang huwag na lang di mo kinabuhi ba imuhang ihala diha sa social media. No?
So yung priority na to, igsuon, aron mo tubo ta sa ato ang spiritual nga bahin. Mag-ampo kita kanunay. Huwag natay tayo magbasa kita o pulong sa Ginoo. No, mag-meditate kita sa iyahang pulong. Dili kayo mag-meditate sa tuwang mga problema. Kung ano man ang pag-meditate na niyo, kung yung saan mo pag-unahon yung mga problema, so ka na po ito. Napagibiro mo siya nag-adlaw. Saan ka na po ito? Ang pag-meditate sa pulong yun, ano po? Namayo di ang Ginoo sa akong kinabuhi, no? Bisan pa sa ang kasasala, ihali pong gidawat, gibagpo, gipanaliginan. Inana ang pag-meditate. No? Inana ang pag-imuhang himay-himay yun ang kamaayo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, atong himay-himay yun, hinahinay na itong basa. No, atong i-absorb yun sa itong kasing kung unsag yun. No? Ang Ginoo nga itong ilagan kung kinsag yun siya. Hallelujah. Balingkaw ta isuon nga mutubo ta spiritually. Amen ba? Dili ta magpabilin nga magpabilin ta nga stagnant ta, murag wala ni tabo. Murag kita ka ng kanal nga, puro na kay ugaw, wa na kadaloy dito kay stagnant na, pulos na, hugaw na. Napuno na. Wa na katubo. Hallelujah. So in 2 Timothy 3:16 and 17 says, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Hallelujah. Kung gusto ta mo equip, igsuon sa pagpamuhat og maayo at tubangan sa Ginoo, then magbasa sa pulong sa Ginoo. And John 15:5 says, yes, I am the vine, you are the branches. Those who are remain in me, and I in them, will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Apart from the Lord, igsuon, dili ta makapamunga. Kung wala ta sa Ginoo, kung naglikay-likay ta og kanang mga process ni Lord, naglikay-likay ta di sa ta magpakita, no? Kaya naglikay ka sa mga dili ta mo tubo. Nakuha? Basta na kita struggle nga ma-encounter sa tuwang kinabuhi, labaw na sa tuwang simbahan, naluya man ka, naunsa man ka, gi-process ka sa Ginoo kung unsa may imong gibati igsuon, no? Padayon gid ka kay gi-process ka sa Ginoo. Dili ka motubo kung mulayo ka sa kung i-reject mo ang process ni Lord, igsuon dili ka motubo. Mo na igsuon atubangon ginato. Kung wala mo kaganayo sa simbahan, simba gyapon. No, kay di man ang simbahan atong yan si Lord man. Kung nakay na nasiluan sa sulod sa simbahan, simba gyud gyapon. Kini man sa imong tuyo ang Ginoo man. Diha ang process ni Lord nga gihimo sa ato ang kinabuhi. Kung mulikay ka, dili ka motubo. Nakuha? Kung mulikay ka, di ka motubo. Kung maluhod-luhod ka, di ka motubo. Muna yung pinaka-importante, ang mga anak sa Ginoo, ayaw di pa pagduod-duod. Kaya ang mga luhuran ra ba, wala gid na katubuan spiritually. Bata, gihapon ka. Kasi kapila pa ka, kay years nagsimba, no? Gikan sa imong pagka-baby, hangtod na mingi nagkaapo ka, no? Born again naka pero mangluod pa ka, no? Di ka matawag nga mature. No, wa ka katubo. Kuan ka ni kubol. Nahimo kang sa ditaw gani sa punuan pa. Nga ginatriman-triman, bonsai. No? Wa katubo. Kung gusto tagtaas kayo nga pagtubo, hallelujah. Ayaw lang pansin na kung naluya man ta. Amen. Kay natural man ang pagkaluya. Huwag ganit mo tas kalibutan. No? Ang mga patibong na sila timan-an ganan nato. Ang mga negatibo nga i-inject yan din sa taong una-una. Ingon anak lang ang mga process ni Satan. Kung na maabot ang point, nakasisimbahan, di ka makita. No? Wala ka kasabay sa process. Di ka katubo. Bansod ka ng labas ni Moisuan. No? Apart from the Lord, wala kitay mahimo. Gusto nimo motubo ka, di ka katubo, kay mulikay ka sa process.
So how to cultivate the kingdom mindset? Si kaduha, guard your mind. Butangi og wardya ang imong unahuna. No? Bisan pa man ako igsuon naagi mga negatibo diri pero dili na jud ko istorya. Mao gid na ako ang ipanlaban sa mga butanga. Basta nabi tayo mo abot na negatibo, mga ko guide sa Ginoo nga wala og gituyo. Di na ko to iingon gyud. Di na ko to para mawala gid siya. Ato ang tagaan og kanang wardyahan ang atong unahuna ba? No? Kay wala ba tayo igsuon ang mga gera na sa unahuna? Na nagpatay na diri sa unahuna. Grabe. Nagpait na, naggira na, naglumos na diri sa unahuna. Grabe ang atong unahuna. Mao na igsuon, guard your mind. Amen. Tingala lang sa stress mo kay kuan ni. Oy, tungod sa imong unahuna na. Ikaw rin ang unahuna na. No? Bisig dili to mao gid mo ginahuna, bisig di mao. Mo after mo una gid ka. So be mindful of media, conversations, entertainment. No, i-replacean na to na ang mga butangan na, no? Ang mga negatibo nga mga hunahuna. Atuan na siyang pulihan o godly virtues, gratitude, pagpaubos o gugma. So kung naman tayo negatibo sa itong hunahuna, mga igsuon, naman tayo selfish thought, na ato-ato na kaugalingon lang ato ang siguro, no? Dili na siya maayo. No, ang kinahanglan atong pangayoon, Lord, ang mga negatibo sa hunahuna, pulihin tawnig mga positive na kung diin unsa imong gusto nga mahitabo. Kung imuhang kabubuton, Lord, no? Godly virtues, kaning godly characters bitaw nato, no? Pwede nato na i-replace ang mga negative, no? Ang atong mapasalamaton nga kinaiya. Pagpaubos ug ato ang paghigugma. Basta nakalimot kay igsuon nga wala kay gugma ha. Napit ang Valentine's. Ako ang topic na sa February, buok February, love yun. Kay makalimot ka nga ang gugma labaw sa tanan. Kasi makalimot ka nga ang love ang pinaka-importante. Isang pag manghatagon ka pero wala kay gugma, dili counted. No, grabe ba ito eh? Nung matutawag diri, kada po ito sa manghatag, pagkakuman. Kaya nga naman, wala man kay gugma. Amen. Kinahanglan ang gugma ang pagpaubos. No? Mapasalamaton nga kinaiya. Magamay man madako, mapasalamaton ka igsuon. So in 2 Corinthians 10:5 says, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture the rebellious thought and teach them to obey Christ. So, mo gyud ni igsoon. Mo gyud ni nga karakter ang gikinahanglan nimo. Gikinahanglan nato to capture every rebellious thought. Tama tay mga negatibo nga hunahuna igsoon pero imo gitong dakpon, no? Og tudloan nimo imong hunahuna nga mo-obey kay Lord. No? I-try daw na be. No, dakpa ang mga negatibo sa imong unahuna. Dakpa imong unahuna igsuon o gi-align dito sa pag-obey sa Ginoo. Ayaw og sugod nga dili nimo mabantayan ang imong unahuna. Kinahanglan bantayan ang hunahuna sa usa ka Kristohanon kay dili na ta unbeliever. Dili pareha sa una nga unbeliever ta tanan nga mga basura naa na tanan sa hunahuna, tanan mga nonsense na tanan. Dili pwede mga believers ta gibag-o ta sa Ginoo. Ang nasa ato ang hunahuna is kaning purity. Tanan nga makapahimaya sa Ginoo diri idasog na sa imong hunahuna. Amen. Ang mga basura ayaw na ilabay na. Ang mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo, ilabay na ang daan nato nga pagkakita. No, ilabay na nato, basura man na siya igsuon. Ang daan nato nga kita that is basura, no? Basura na siya. So karon kung nay moabos ko unahuna nga mga ani, no? Try to capture it and obey to Christ. Tudluig yun ang imong unahuna nga muobi diha sa Ginoo. Amen ba? Amen. Tudluig imong unahuna nga mo align dahil imong unahuna diha sa kingdom ni Lord.
Na daghan ba mga atake sa Satan ba? Mga negatibo, mga di mo kaya tanan, mo ni di akataman, mo ni mauna, wa kay mahimo, problemado na ka, dili na mao ang gusto sa Ginoo. We created to do great, no? Gihimo ta sa Ginoo para sa dagko nga mga butang. Gihimo ta sa Ginoo, gidesign ka sa Ginoo para sa dagko nga mga butang. Wala ka gidesign ni Lord para sa kabildihan. Amen ba? Gidesign ta sa Ginoo. No, para kita no muusuwag sa kinabuhi to be victorious sa atong kinabuhi. Ingon ana ta gidesign ni Lord, dili ta pildi. Dili ka pildi igsuon. When we obey Christ, no, nagmadaogon ka o magmadaogon pagyud ka. Amen. Magmadaogon pagyud ka anak sa Ginoo. So in 1 Peter 1:13 says, get your mind ready for good use. So keep awake, set your hope now and forever on the loving favor to be given you when Jesus Christ comes again. So sa daw, ready ang ato ang mga buhat nga maayo. Always keep awake. Ibig sabihin, magbinantayon tagyod mi. Magbinantayon pirmi. Ay, kuan biya ko kanang Kristohanon biya ko. Kinahanglan ang ako ang mga words dili ingon ani. Kaya ako akong mga lihok dili ingon ani, no? Kristohanon biya ko. Ang Kristohanon maayo ang mugawa sa wawa. Set your hope now and forever on the loving favor to be given you when Jesus Christ comes again. So get ready your mind, igsoon. So number 3, how to cultivate a kingdom mindset. View earthly life as temporary. Tanawa ang ato ang kinabuhi sa kalibutan as a temporary. Dili mo kita mo dugay dire. Now recognize that your true citizenship is in heaven. No, allowing this perspective to guide your daily decision. So, recognize ni Maigsoon nga dili ka taga diri. Mulabay ra ka. No? Mulabay ra ta. Ang atong kinabuhi is temporary ka. Ingon pa diri sa Philippians 3:20 says, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So, asa gruta nagbilong? Sa langit. Our citizenship is in heaven. So, dili kita magpapiling nga, taga dirita, di kita magpapiling nga, tanan na lang butang, murag may stress ang kita sa tanan ng butang, tapos kinabuhi, no, dili ta mag-stress, di ta magkuana na, kay di ta nagdiri, suon. Tagalangit ka, ipa sa Ginoo ang tanan. So you are like visitors and strangers in this world. So mura lang kuno tag mga bisita. Kita ka mga bisita ninyo, no? Usahay, kami nagay palayason, no? Mga bisita nga pag na mga birthday, mga okasyon, na mga daghang bisita. Yun ana daw taig suon diri sa kalibutan. You are like a strangers, visitors. Suning bisita na ta sa kalibutan. No, niyo sa hay bata pa kayo mo, gikuha na, wala na siya sa kalibutan. Nga po sa hay. Ti guwang na kaayo sa gikuha sa kalibutan. Grabe po niya magbisita, no? Taas po, abot pa 100 years. No? Hallelujah. So I beg you to keep your lives free from the evil things you want to do. So ginapalikay kita nga mga anak sa Ginoo. Sa mga butang nga dili gyud maayo. No, ginapalikay ta. Those desires that fight against your true selves. Hallelujah. So in 1 Chronicles 21:15 says, we are foreigners and strangers in your sight, as were all our ancestors. Our days on earth are like a shadow without hope. So, mura na kung tadirig shadow sa kalibutan nga wala na yung paglaom sa kalibutan. Grabe din ang tao kung mamatay na, no? So, sayang, ang ubang tao, di na mahinumduman. Ang ubang tao, wala na, ginalubong na sa limot. Tungod kay dili mata taga dili. So,
Sige, sa'yo naka-remember sa kinabuhi ni Apostle Paul. No? Si Apostle Paul, sa diha nga gitransform siya sa Ginoo. Grabe iyang pagsunod sa Ginoo. Grabe ang iyang pagsunod sa Ginoo. Wala na siya hadlok. Si Apostle Paul sa diha nga gibag-o siya, si Apostle Paul, di ba siya ang patay sa mga Kristohanon, mga followers ni Jesus, pero sa diha nga gibag-o siya ni Jesus, igsuon. Wala siya kahadlok ang himo maayo para sa kingdom sa Ginoo. Ang tanan ni Ginoo na kabulukaw sa ang para gyud sa kingdom sa Ginoo. Ang tanan ni Ginoo na nagbuhat og simbahan, no? Tanan siya nahimong founder sa New Testament. Si Apostle Paul. Tanan niya gihimo para sa kahimayaan sa Ginoo. No? Nga daan siya nga mamamatay. Dili maayo ang kinabuhi ni Apostle Paul katong daan niya nga siya. No? Kay gugkron mo niya ang mga believers ni Jesus. Gugkron niya iyahang i-prosecute. No? Grabe si Apostle Paul kadautan sa una. Pero sa diha nga nagsukat sila ni Jesus sa road to Damascus. Kaya paadto man sila Damascus sila si Paul. Dito siya nakamata nga. Pagmata niya, no, dito na nag-transform na ang iyahang siya. Dili na siya si Saul. Si Paul na siya para sa mission. Dako nga mission nga salig si Ginoo siya. Si Apostle Paul para sa ato ang mga Gentiles, no? Siya ang ipadala para sa ato ang mga Gentiles. O si Apostle Paul nakasulat siya og 13 ka mga sulat sa New Testament. Matod pa sa kong giingon si Apostle Paul, nakabuild gid siya og mga churches sa Old Testament. No? Sa ato pa, walay ang pag-convert ni Paul, pagka-Kristohano ni Paul, walay lang siya ginahuna ang heavenly things ra. Walay lain siya nga ginahuna kung diin ang kabubuton sa Ginoo ra. Hallelujah. So, ang gipilit nga legacy ni Apostle Paul, na-considered siya as an important figures in history in Christianity. So, nahimo siyang separating the church from its Jewish roots to become a distinct world religion. So, gilahi niya ang katawhan, naghimo siya ang mga followers ni Jesus, no? Mas nanaghan pa tungod kay Apostle Paul. Mas nanaghan pa ang mga Christians tungod kay Apostle Paul. Tungod kay ang nasa iyahang unahuna igsuon is heavenly things. Hallelujah. Sige, manindog ta. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, ang importante kaayo nga ato ang